Hi guys! Kumusta kayong lahat? For today's video ay share ko nga sa inyo ang pag-alis ng daddy namin nung hinatid namin siya sa airport. Mga 5:30 na nga kami nakapag-book ng Grab kasi hinintay pa namin yung pamangkin ko para may kasama kaming umuwi. Tignan nyo naman si Samira at bigat na bigat sa dalang bag dahil napakadaming dalang pagkain. Takot na takot magutom. Diyos mio. So hayan, umalis na nga rin kami agad nung makasigurado nang walang naiwan. Yang pamangkin ko ay hindi ko na pinagbihis dahil medyo late na yung asawa ko. Yung mga kasamahan niya nga daw ay nandoon na sa airport kanina pa. Samantalang kami, heto on the way pa lang. Yung mga ibang kasabay niya kasi ay galing pa ng probinsya kaya talagang maaga sila. Kami naman ay galing lang naman kami ng Quezon City kaya saglit lang naman puntahan ng airport lalo na pag naka-Grab. Bali 11 PM nga ang flight niya pero dapat 2 to 3 hours ay nandun na sa airport dahil napakahaba ng pila sa luggage counter. Magpapapalit pa nga siya ng pera niya tapos napakahaba din daw ng pila sa immigration. Maaga naman sana kaming aalis kaso nga lang hinintay talaga namin ang pamangkin ko para may kasama kaming pag-uwi dahil gagabihin na kami. Pagdating nga namin sa airport ay madilim na. Pumaling-paling at nalukot-lukot pa nga yung damit ko dyan kaya inayos ko muna. Diyos mio. Nakita nyo naman kung paano yakapin ng daddy namin ang kanyang bunsuan dahil siguradong mamimiss niya yan dahil close na close talaga sila. Kaya ang ending ako na lang tagatulak ng luggage bag niya para may time pa silang maglambikan at magyakapan. Kaya hayan, i-feel ko na lang para tuloy ako yung aalis. Sa mga oras na nga ayan ay ilang minutes na lang papasok na sa loob yung daddy namin. Kaya hinayaan ko na lang muna silang dalawa na maglambingan at magyakapan. Malapit na nga mag 7:30 yan kaya kailangan niya nang pumasok sa loob dahil yung mga ibang kasama niya nandoon na tapos na ring pumila. Syempre kahit tapos niya nang kausapin ng kanyang binata sa bahay, binili na niya ulit dito. Nagiging pasaway na rin kasi minsan lalo na't magbibinata na rin talaga. Eto namang si Samira ay wala pa talagang naiintindihan sa mga nangyayari. Ayaw niya nga daw umalis ang daddy niya kasi nga daw magatampo siya. Expression niya na kasi yung salitang magatampo. Ang alam niya lang talaga ay mag-work ang daddy niya tapos uuwi din, hihintayin niya nga daw. So hayan, konting bilin, konting lambingan at konting paalaman. Marami ang nagpi-PM sa akin at napapatanong kung umiyak daw ba ako. Wala na guys, sa totoo lang, wala na sa isip ko ang pag-iyak. Kahit nga nung umalis siya papuntang Taiwan ay hindi din ako umiyak. Pero noon, 1 week bago ang kanyang flight ay iniyakan ko na talaga siya. Yun kasi ang pinakauna na magkakalayo kami. 7 years ba naman kaming nagsama tapos bigla siyang aalis. Tapos 3 years pa yung kontrata niya. Pero ang pinakaayaw niya sa lahat yung nakikita niya akong umiiyak. Dapat daw simula pa lang maging matapang na ako. Lalo't ako ang mag-aalaga ng mga anak namin. Kaya nung hinatid namin siya sa airport noon papuntang Taiwan na hindi na, wala na rin talagang tumulong luha. Mas lalo na ngayon nung nalaman kong approve na yung visa niya, handa na ako. Pero syempre hindi pa din naman mawawala yung lungkot. Pero para sa akin naman wala lang din dahil napakadami namang pagkakaabalahan para hindi ko maramdaman yung lungkot ko. Gagawin ko na nga lang busy ang buhay ko para hindi ko maramdaman yung paglipas ng araw at mga buwan. At hen na nga at dumating na ang oras na papasok na siya sa loob. At heto nga daw ang pinakamalungkot sa lahat pag maghahatid ka sa airport. Yung unti-unti nang nawawala sa paningin mo yung hinatid mo. Tapos ilang taon ang lilipas bago kayo ulit magkita. So haya, nagbabay na nga ang daddy namin at papasok na siya sa loob dahil pipila pa siya sa luggage counter. Hinintay nga lang namin na mawala siya sa paningin namin bago kami umalis. Hindi pa naman kami uuwi at pupunta kami sa gate 7 at doon nga daw pwede magtambay yung mga non-passenger. Ang usapan kasi namin ay hindi muna kami uuwi hanggat hindi siya nakakasakay ng airplane. Heto nga ang pamangkin ko ay hirap na hirap pang maglakad dahil kagagaling niya lang sa 3 araw na training niya. Diyos mio. So hayan, dito nga kami sa gate 7 pumasok at may mall nga dito at meron ding food court. So hayan, nasa mood pa din naman si Samira. Marami kang makikitang mga nakatambay dito na non-passenger. Hindi na kasi pwede pumasok sa loob dahil mga gutom na rin kami at hindi na rin kami nakakain sa bahay bago umalis. Nag-order na muna ako ng mga kain namin dito sa McDo habang hinihintay namin ng daddy namin na makaalis. So hayan, kumain na nga muna kami para pag uwi mamaya sa bahay matutulog na lang kami kasi sigurado mga alas 12 na kami makakauwi nito sa bahay. Pagkatapos nga namin kumain ay nag-ikot-ikot muna kami sa mall at nakita namin sa baba yung mga nakapila sa luggage counter. Pumunta nga kami sa gate 3 at nakita nga namin ng daddy namin nakapila pa. Siya nga ay naka-black na damit at may nakasampay na jacket sa braso. Tinatawag niya na nga yung daddy niya, oh. Sabi mo, Papa Marjun. Pagkakita nga ni Samira sa daddy niya ay ilang beses na siyang sumigaw. So hen na nga ang daddy namin at tapos na siyang pumila sa luggage at papunta naman siyang magpapapalit ng pera pero hindi pa niya kami nakikita. Sa mga oras na nga ayan ay nakita na niya kami. Pagkatapos nga niyang pumila dyan ay pumasok na siya sa immigration kaya hindi na namin siya nakita. Pagkachat nga niya sa akin na nasa loob na daw siya ng immigration ay sabi niya umuwi na rin kami dahil gabi na. Nag-grab na nga lang din kami ulit pag uwi. Yun muna guys, today's video. Yan, Matt. Bye-bye.